Isang tanyag na artista si Rosalia noong dekada 90 kung saan binansagan siyang pambansang alindog. Isang dalaga na masyadong nasilaw sa kinang ng kasikatan. Ngunit sa gitna ng matayog niyang karera, umusbong ang pagiging mayabang. Gusto niyang tingalain at sambahin siya ng lahat. Ngunit katulad ng isang bituin, hindi maiiwasan ang paglamya ng kinang. Makakaya kayang matalo ng kanyang ningning ang itim na mahikang papataw sa pagkatao o mananatili siyang bilanggo ng pagkakamali? Manunumbalik nga ba ang kinang o tuluyang mapupundi ang ilaw ng karerang inakalang hindi na mawawala? Oyang, ano ba? Kanino pa ako naghihintay dito ah? Nasaan na ang driver? Anong oras na? Gusto ko na magpahinga. Maaga pa ang shooting ko bukas. Naku ma'am, may problema po tayo. Ang sabi sa akin ni Manong Raul, aalis na siya sa trabaho. Ito nga po yung susi ng kotse, oh. Ano? Kanina pa ba yan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pagkahatig niya po sa atin, ibinigay niya na sa akin to. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa'yo, baka po kasi magalit ka. Ang mangmang mo naman! Ngayon, sa tingin mo ba hindi ako mas lalong magagalit? Oyang, anong oras na? Nag-iisip ka pa ba? Tingnan mo, tayo na lang ang naiwan dito. Kung sana sinabi mo kanina, di nakahanap pa sana tayo ng paraan. Sige, ikaw ang magmaneho dyan. Ma'am naman, hindi nga po ako marunong magbike. Tapos gusto mo pa ako magmaneho ng kotse. Ayoko pong mamatay na virgin, mama. Aba, never been kissed, never been touched pa ako, ha? Talagang naisipan mo pang magbiro ngayon? Humanap ka ng paraan kung paano tayo makakauwi. Kung hindi, sisisantihin kita. Inagaw ni Rosalia ang susi ng sasakyan para makapasok sa loob. Hindi pa siya marunong magmaneho. Ilang beses na niyang sinubukang mag-aral, pero ang rason niya palagi ay kaya naman niyang magbayad ng driver. Madalas siyang pagod kaya wala siyang panahon para magmaneho ng sarili niyang sasakyan. Habang nasa loob ng kotse ang dalaga, problemado naman si Oyang sa labas. Nagpapaikot-ikot sa paligid at nagbabaka sakali na makahanap ng makakatulong sa kanila. Diyos ko po, paano kaya ito? Wala man lang akong kilala rito. Hay naku naman. Bakit kasi umalis ka pa, Manong Raul? Manang, kanina ko pa napapansin na palakad-lakad ka dyan. May problema ba? Hoy, anong manang? Hindi pa ako matanda, ano? Nagmamagandang loob na nga, nagagalit ka pa. Problemado na nga ako, dagdag ka pa. Kaya nga ako nagtatanong kung anong maitutulong ko. Lalapit ba ako rito kung wala akong pakialam? Wala kasi kaming driver. Nag-resign siya kanina. Hindi tuloy kami makauwi ni Ma'am Rosalia. Hindi naman ako marunong magmaniho eh. Naku, baka mamaya kapag naibangga ko ang kotse, mamatay kaming dalawa tapos syempre iyakan kami ng mga mahal namin sa buhay. Kawawa naman ako, di ba? Ay, kasi wala naman akong boyfriend. Gusto ko pa magkaroon ng asawa tapos magkaroon ng mga anak. Syempre, baka mamaya kapag namatay kami, hanggang sa kabilang buhay, galit pa rin sa akin si Ma'am. Tapos, sisisihin niya ako kung bakit kami namatay. Ang dami niya pa namang palabas ngayon. Tapos sa sunod na linggo, may press conference pa siya. Paano na yan? Teka nga. Isa-isa lang naman. Ang tining ng boses mo ang sakit sa ulo. Sige, wala kayong driver. Kailangan nyo na maghahatid sa inyo pa uwi, yun ba? Oo, kasi malamang. Shh! Huwag ka nang magdagdag ng sasabihin. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang magmamaneho sa inyo para makauwi kayo. Si Rosalia yung amo mo, diba? Yung ST Princess. Yung bida sa haplos ng pagnanasa. Oo, siya nga. Talaga? Sige. Ako na lang ang magmamaneho sa inyo para makauwi kayo ng ligtas. Talaga? Ihatid mo kami? Ay,
Ikaw ha? Siguro crush mo ako, ano? Ay, ayaw mo ako mamatay na virgin? Kadiri ka naman. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Sus! Alam mo yung mga ganyan, marami nga nagsasabi na magkamukha kami ni Ma'am Rosalia. Mas maputi lang siya sa akin, no? Pero siguro, mga 5 hilod lang, pwede na rin ako maging bold star. Tingin mo ba bagay sa akin yon? Maghubad-hubad lang sa camera tapos ka-eksena ko yung mga pogi na artista Napangiwi lang ang binata dahil sa sinabing yon ni Oyang. Nagpatuloy pa ang asaran nila at nagmadali lang silang kumilos nang marinig ang sigaw ni Rosalia. Isang sikat na artista si Rosalia. Binansagang pambansang alindog dahil sa sunod-sunod niyang mapang-akit na pelikula kung saan hayagan niyang ibinabalandra ang kanyang hubad na katawan. 2 taon pa lang siya sa industriya, ngunit naging maugong na ang kanyang pangalan. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Malaki ang dibdib at halos 1 dangkal lang ang bewang. Makinis ang kanyang balat at maputi. Isa sa dahilan kung bakit mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga kalalakihan. Dahil maliban sa kanyang mapang-akit na katawan, hindi maikakaila ang ganda niyang taglay. Matangos ang ilong, maliit ang labi, at mapang-akit ang mga mata. Ang sabi pa ng iba, sa mga mata pa lang niya ay nalulunod na sila sa alindog niyang dala. Maging ang mahaba niyang buhok ay nagbibigay ng buhay sa kanyang kabuuan. Maraming kalalakihan ang nagkakandara pa sa kanya at isa na roon si Delphine. Palaging nakasunod ang binata kung saan man siya magpunta. Sa katunayan, alam ng binata ang pag-alis ng driver niya dahil nakausap niya ito bago umalis si Manong Raul. Kumuha lang siya ng pagkakataon kung paano niya magagawang lapitan ang pinapantasyang idolo. Pagdating nila sa bahay, agad na pumasok si Rosalia sa loob, kasunod ang kanyang alalay. Ilang sandali lang din ay bumalik si Oyang, may dalang 1 basong tubig. Uminom ka muna. Hindi ba sabi mo wala kayong driver? Pwede ba ako mag-apply? May experience naman ako sa pagmamaneho. Dati akong truck driver. Ikaw ha? Talagang gumagawa ka ng paraan para mapalapit sa akin, ay! Ay, sige na nga. Pwede naman. Hindi naman maarte si Ma'am sa driver Iwan ko ba kasi dun kay Manong Raul? Bigla na lang umalis. Pero alam ko na kung bakit umalis yun. Kasi palagi silang nag-aaway ni Ma'am Rosalia. Nung nakaraan kasi, nagpapaalam siya magbabakasyon dahil birthday ng anak niya. Kaso ayaw ni Ma'am. Siguro kaya siya umalis kasi ang sakit mo sa ulo. Ang daldal mo. Hindi naman ikaw ang gusto kong makausap. Pwede ka namang sumagot lang ng oo o hindi. Ang dami mong pang dagdag na kwento. Hindi ba naiirita sa'yo si Rosalia? Ha? Sungit-sungit mo naman. Sandali lang. Kakausapin ko muna si Ma'am ha. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Basta ha, gusto ko ligawan mo muna ako. Dalagang Pilipina kasi ako Sige, balik ako pagkatapos. Nang ibalik ng binata ang baso na ininuman niya, pumasok na rin sa loob ng bahay si Oyang. Hindi naman nagtagal ang usapan dahil pinapasok na rin si Delphine. Naging opisyal na siyang driver ng artista na matagal na niyang pinapantasya. Tuwang-tuwa ang binata dahil ito ang pangarap niya. Makakasama niya sa iisang bahay ang babaeng sa pelikula lang niya napapanood. Nang maalis na nila ang natirang gamit ng dating driver, naghakot na rin ang binata ng kanyang mga gamit para maisaayos na niya ang kwartong tutulugan. Dahil hindi naman ganon kalayo ang inuupahan niyang bahay, naging madali lang ito para sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang lahat. Palagi niyang nakakasama si Rosalia na nagiging dahilan para halos araw-araw siyang makaramdam ng init sa katawan. Grabe ang sarap mo.
Mas mahirap pala kapag nakikita kita ng personal. Tapos, hindi ko man lang mailabas itong init ng katawan ko. Hanggang ngayon, itong mga litrato mo pa rin ang pinagpapantasyahan ko gabi-gabi. Sana, sa susunod, ikaw naman. Nag-aapoy ang katawan ng binata habang nakatingin sa mga kalendaryong nakadikit sa pader ng kwarto kung saan halos makita na ang mga pribadong parte ng katawan ni Rosalia. Mula sa labas ng kanyang kwarto, naroon si Oyang habang nakadikit ang tenga sa pinto. Dinig na dinig niya ang pag-ungol ng binata. Sus, Ginoo! Siguro nagsasarili na naman yan. Bakit kasi nagpapakahirap pa siya? Pwede naman niya na akong ligawan. Hindi naman ako pakipot eh. Anong ginagawa mo dyan? Kaya pala hindi mo ako naririnig. Ibang bagay pala ang pinapakinggan mo. Alam mo bang kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo? Ay, ano ka ba naman, ma'am? Bakit ka po nang gugulat? Muntikan pa akong atakihin sa puso. Hay, naku po! Talagang aatakihin ka kapag sinabunutan kita. Inuutusan kitang kuhanan ako ng tubig, di ba? Bilisan mo na! Kung ano-ano pa yung mga pinagagagawa mo. Dumadagdag ka pa sa stress ko. Bilis! Nakita na ngang abala ang tao, utos ng utos. May kamay naman siya. Pwede naman siya kumuha mag-isa. Sus, palibasa siya lang ang amo ko. May sinasabi ka ba? Wala po. Ang sabi ko, sandali lang po, kukuha na po ako, ma'am. Bilisan mo! Huwag kang kukupad-kupad dyan. Hay, nakakasira ka ng ganda! Nakakainis! Naglakad pabalik sa kwarto niya si Rosalia. At ilang sandali lang din ay dumating na ang alalay niya na may bitbit na tubig. Nakaupo sa kama ang dalaga habang ang mga mata niya ay tutok na nakatingin sa telebisyon. Dahil patungkol sa showbiz balita ang palabas, hindi muna lumabas si Oyang. Nakapamewang pa siya sa gilid habang nakikinood din. Tingnan mo nga yan. Grabe talaga mga pangyayari sa showbiz. Ang dami kasi malalanding artista eh. Matapos silang makatrabaho, aagawin na nila sa mga kasintahan. Kaya ako nun, kahit pangarap ng lola ko na mag-artista ako, ayoko talaga. Kasi ang daming issue na mga yan. Tapos, ang gagaling pa manghuli ng mga chismis siyang si Christy Permin. Nako, basta, kahit ang dami kong nakikitang direktor. At nag-aalok sila sa akin na maging bold star. Ayoko mapasama sa magulong buhay ng mga artista. Ayos na sa akin na maganda lang at simple. Ayan o, tingnan mo. May blind item na naman sila. Scarlett na nabuntis ng kapwa niya artista. At may asawa na yung lalaki. Nakakaloka. Diyos ko po. Bakit ba ganyan na mga yan? Para mga walang moral? Sana sumama ka na lang sa show nila para ikaw ang magbigay ng komento sa aming mga artista, no? Tubig lang ang hinihingi ko sa'yo, ang dami mong sinasabi. Subukan mo mag-apply kay Nanay Christy, baka sakaling marami kang maikwento sa kanya. Ay, oo nga po pala, artista pala kayo hindi naman po kayo kasali doon sa mga sinabi ko kanina. Wala akong pakialam, umalis ka nga rito. Mamaya na. Ito naman, nakikinood lang ang tao. Baka may iba pang blind item dyan. Sayang, makikihula ako. Ayan, may isa pa. Isa pang starlet na bida ngayon sa isang pelikula na huling nakikipaghalikan sa isang direktor para masigurado na magkakaroon pa siya ng maraming proyekto. Nakakaloka. Grabe naman yun. Ang lalandi talaga ng mga yan. Clue, katunog ng bulaklak ang pangalan. Bulaklak ang pangalan. Ano bang mga pangalan ng tunog na bulaklak? Wala namang artista na may pangalan na gumamila. Hindi naman santan. Alam ko na. Rusian. Panigurado ako. Rusian. Rusas. Ma'am, ikaw yan ano? Ikaw lang may Rus sa pangalan mo. Rusas as in Rosalia. Alam mo, Oyang, isa na lang. Ikaw na ang masasama sa blind item. Pero sa TV Patrol ka mababalita. Lumabas ka na sa kwarto ko. Pinapainit mo lalo ang ulo ko eh. Labas!
Galit na naman siya. Nanguhula lang naman ako. Rosas naman pangalan niya. Nasa blind item na naman siya. Uy, teka, ayos to. Kapag meron niya lumabas sa tabloid, makikipagpustahan ako. Napahilot ng sintido si Rosalia habang nakatingin siya sa alalay na lumalabas ng kwarto. Pinatay niya rin ang telebisyon dahil ayaw niyang makakita pa ng kahit na anong balita tungkol sa kanya. Dahil kung gaano siya kainit sa mata ng mga kalalakihan, ganun din siya kainit sa mata ng mga tsismosa. Alam na niya ang kalakaran na ito sa industriya. Dahil wala sa kanila ang nakakaligtas sa mga balita, lahat ng galaw nila palaging may mga matang nakaantabay. Isang pagkakamali, paniguradong kakalat na. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumago ang magandang karera ni Rosalia. Sunod-sunod ang labas niya sa mga guesting para sa promosyon ng kanyang bagong pelikula. Wala pong katotohanan ng mga ibinibintang nila sa akin. Alam niyo naman po ang chismis kapag nasa showbiz ka. Lahat na lang gagawin nilang issue sa'yo. Lalo na po ngayon, ako ang may mas maugong na pangalan. Lahat gagawin nila para siraan ako. Kumakapit lang naman po sila sa akin para kahit na paano pag-usapan din sila. Basta't hanggat walang pinapangalanan sa mga blind item na yan, wala po akong sasabihin. Nagtatrabaho lang po ako at nagbibigay kasiyahan sa lahat. Komento ni Rosalia matapos siyang tanungin patungkol sa sunod-sunod na mga balita tungkol sa kanyang personal na buhay. Ilang beses din siyang tinanong tungkol sa kanyang buhay pag-ibig at sinabi na walang ibang lalaki sa buhay niya. Dahil mas gusto niyang paligayahin ang marami kaysa sa iisa. Mas kinatuwa naman yon ng mga tagahanga niya, lalo na ng driver niyang nakaabang lang sa isang gilid habang pinapanood siya. Nang matapos ang pagbibigay niya ng panayam, umuwi na rin sila. Grabe naman sila sa iyo, ma'am. Bakit ba ang hilig nilang makialam sa buhay ng ibang tao? Dahil ba artista ka, lahat na lang ng ilalabas nila tungkol sa kamalian mo? May mga sarili naman silang buhay. Bakit ganun pa? May bago na namang blind item sa inyo, ma'am, oy. Tingnan mo to. Kabibili ko lang ng dyaryo. Ang sabi rito, Hindi ba sabi ko sa'yo, wag mo nang pakialaman yan? Hindi naman yan makakaapekto sa career ko. Mas nakakasira ka pa ng mood kesa sa mga balita na yan. Sino ba naman ang hindi masisira ang mood kung ganyang mukha ang makikita mo araw-araw? masaya ka pa talaga? Parang hindi ka nagpapantasya sa akin Hindi lang ako lumalabas sa pelikula pero muntikan na ako maging bold star Tinanggihan ko lang si Direk kasi ayoko ipakita sa lahat ng katawan ko Hindi ko linya ang pag-aartista. Kung si Ma'am Rosalia, pambansang alindog, siguro ikaw, kung naging parte ka ng ST Film, ikaw ang disgrasya ng bayan. Aba, loko ka! Pwede bang tumahimik na kayo? Gusto ko magpahinga. Masakit ang ulo ko. Pasensya na, ma'am. Yan kasing alalay mo masyadong ilusyonada. Akala mo naman maganda. Nang makarating sila sa bahay, nagpunta sa pool ang dalaga para magpahupa ng kanyang inis. Masyadong maraming tinanong sa kanya ukol sa naging isyu niya sa isang direktor. Kahit nasabihin niyang hindi siya naaapektuhan, malaki ang mawawala kung sakali man na makapaglabas ng ebidensya na magpapatunay sa sikretong relasyon nila ng direktor. Lalo pa at may asawa ang naturang lalaki. Hindi maaaring masira ang ilang taon niyang paghihirap dahil lang sa isang issue. Ma'am, baka gusto niyo. Ako ang nagluto niyan kanina. Ilapag mo na lang yan. Iwan mo na ako. Baka gusto lang po niyo ng kausap. Kanina ko pa po kasi napapansin na wala kayo sa mood. Dahil po ba yan sa mga issue na lumalabas tungkol sa inyo? Hayaan niyo lang sila, ma'am. Kasi kahit na anong gawin nila, hindi naman kayo basta mawawalan ng ningning. Kayo ang pinakasikat na artista ngayon. Alam niyo po ba na yung unang pelikula niyo, yung Linamnam ng Katastang Pinya,
Isa ako sa nakipila noon sa Commonwealth. Simula po noon, lahat na ng mga palabas nyo, palagi ko nang inaabangan. Kumpleto rin po ako ng koleksyon ng mga kalendaryo at magasin na mayroong mukha nyo. Mayroon pa nga po akong nakalagay sa wallet ko. Kasi ma'am, kayo ang pampaswerte namin. Alam ko naman na hindi ako mawawala sa industriya. Aba, malaking pera din ang nakukuha nila sa akin. Kaya kapag nawala ako, mawawalan sila ng kikitain. Kaya nga lahat ng gusto ko nakukuha ko dahil pabor sa akin ang lahat. Isa pa, wala naman yung mga kasabayan ko o yung mga naunahan kong artista. Mga basura silang lahat. Mga pinipilit na lang magkaroon ng screen time kahit mga laos na. Kaya nga po gusto nila mapabagsak ka. Basta kami, palagi kaming nakasuporta sa inyo. Lahat ng mga susunod niyong palabas, panonoorin ko talaga. Pero, wala pa po ba kayong nobyo ngayon? Hay nako, wala akong panahon dyan. Masyado akong abala sa buhay ko. Nakatago ang ngiti ng binata. Lalo pa at alam niyang maaaring may pagkakataon siyang mas mapalapit sa kanyang pantasya. Para bang umaayon sa kanya ang panahon dahil simula nang makapasok siya sa buhay ni Rosalia bilang isang driver, naging mas malaki ang pagkakataon na may mamagitan sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Lumabas siya saglit upang bumili ng bulaklak at naghanda para magsimulang ligawan ang pambansang alindog. Hala, ano yan? Bakit may mga rosas kang dala? Hoy, ikaw naman. Para ka namang tanga dyan. Para ba sa akin yan? Salamat ha. Ikaw talaga, pinakikilig mo na naman ako. Nililigawan mo na ba ako? Ano ba? Masyado pa maaga. Ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Huwag namang ganito, huy. Hindi ako mabilis makuha, ha? Alam mo, maganda ang gising ko, huwag mong sirain. Tumabi ka nga dyan. Huwag mo itong hawakan, baka malanta pa ito. Matulad pa sa'yo. Ang mahal-mahal ng bili ko rito eh. Grabe na naman. Oh, para pala kanino yan? Para kay Ma'am Rosalia. Liligawan ko siya. Liligawan mo? Bakit mo naman yung gagawin? Malamang, dahil gusto ko siya. Bakit ba nililigawan ng isang babae? Di ba dahil gustong maging nobya? Gising na ba siya? Oo, andun siya sa pool. Puntahan mo na lang. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Naiinggit ka na naman sa kanya dahil marami siyang manliligaw. Huwag ka nang mainggit. Kasi marami namang lalaki dyan. Magkakaroon ka rin ng boyfriend kapag malapit ng magunaw ang mundo. Hoy, hindi ko na kailangang magunaw pa ang mundo para magkaroon ng boyfriend. Dahil may mga naniligaw sa akin. Ako lang may ayaw sa kanila, no? Dahil gusto ko munang unahin ang karir ko. Unahin ang karir? Ano ka, artista? Hindi porket alalay ka ng sikat na artista, magiging maganda rin ang karir mo. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang alalay at nasa mukha mo ang pagiging alalay. Hoy Oyang, umaga na, gumising ka na sa kahibangan mong yan. Wala kang mapapala sa pagiging ilusyonada mo. Umirap lang si Oyang habang nakatingin sa binata. Nang maglakad si Delphine palapit sa kanyang amo, sumunod naman si Oyang pero hindi siya lumapit. Sapat lang din ang layo niya para marinig ang magiging usapan ng dalawa. Sus! Bakit ba siya manliligaw dyan? Eh halata naman mas maganda ako. Maputi lang naman yan eh. Kung hindi yan artista, ay malamang mukha lang din yung labandera. Malamang may pera yan, kaya nagbumukha yung maganda sa paningin ng lahat. Kapag pinagdikit mo nga kami niyan, mas mangingibabaw pa rin ako. Iwan ko bang anong nakikita mo sa babaeng yan? Tingnan mo, sa huli, ako rin ang gugustuhin mo. Lumapit lalo ang binata sa kanyang amo na nakasuot ng kulay pulang bikini. Kitang-kita ang ganda ng hubog ng katawan ni Rosalia, kaya nakakapanuyo ng laway ang nakikita ni Delphine.
Para bang may kumakalabit sa kanyang laman para mas lalong magbigay ng atensyon sa katawan ng babaeng nililigawan. Ilang beses na niya itong nakitang ganito ang suot, pero ngayon ay mas malapitan. Basa na rin ang bikini ni Rosalia, kaya lahat ng babakat ay tanaw na tanaw ng binata. Ano yan? May nagpadala sa akin? Kanino raw galing? Kung sa fans lang yan, tapon mo na. Galing po sa akin, ma'am. Gusto po sana kitang ligawan. Para po sa inyo ito. Sana magustuhan nyo. Ilang sandali pang nakatingin si Rosalia sa bulaklak na nasa harapan niya. Nang iabot sa kanya ito ni Delphine, doon lang siya nakakuha ng tamang emosyon sa nararamdaman niya. Anong sabi mo? Liligawan mo ko? Sa tingin mo ba papatulan kita? Ano bang estado mo sa buhay? Isa ka lang hamak na driver. Pinapasahod lang kita. Kaya bakit mo naisipan yan? Tingin mo ba may panama ka sa mga mayayamang lalaki na nagkakandara pa sa akin? Mga lalaking kayang ibigay ang lahat ng gusto ko? Nagpapatawa ka yata masyado. Tapos, mumurahing bulaklak pa yung binili mo. Nakikita lang dyan sa bangketa. Mukha bang yan lang ang halaga ko? Hindi ako cheap. Baka akala mo katulad ako ng mga babae na nakikilala mo sa tabi-tabi. Iba ko sa kanila. Di hamak na mas mataas ako kahit na kanino. Kaya ang maglalakas loob lang na makuha ako ay ang kayang pantayan ng estado ng buhay na meron ako. Niwala ka nga sa kalingkingan ko eh. Galing naman po sa puso ko ang pagbibigay nito. Mahal po kita, Ma'am Rosalia. Kung pagbibigyan niyo po ako ng pagkakataon, ipakikita ko po sa inyo na kaya kong bigyan ka ng magandang buhay. Hayaan mo pong patunayan ko ang sarili ko. Dahil totoo po ako kung magmahal. Lahat po kaya kong ibigay. Lahat po paghihirapan ko. Bibigyan mo ako ng magandang buhay? Hindi mo nga mabigyan ng sarili mo nun. Marami akong pera. Nakatira ako sa malaking bahay. Binabayaran ako sa lahat ng ginagawa ko. Sikat akong artista. Ang dami kong projects. Tingin mo hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang sarili ko? Itapon mo na nga yan. Huwag mo yang ilalapit sa akin. Baka mamaya mga tipa ko dyan. Hindi mo nga alam kung saan nila pinitas yung mga bulaklak na yan eh. Ew! Malinis po ito, ma'am. Halata pong bagong pitas lang ito. Hindi po ba paborito niyo ang rosas na bulaklak? Kaya nga po, doon isinunod ang pangalan niyo. Alam ko po yun. Dahil nabasa ko po yung isang interview niyo sa isang magazine. Lahat po ng tungkol sa inyo, inalam ko doon. Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin na lahat ng mga sinasabi ng artista ay totoo? Hindi namin pwedeng sabihin kung ano ba talaga ang tungkol sa amin. Ay, sige na. Itapon mo na lang yan. Hindi ako tumatanggap ng pipitsuging bulaklak. Naiwan si Delphine habang hawak ang bulaklak na hindi man lang hinawakan ng kanyang amo. Nakaramdam siya ng pagkapahiya kahit na sila lang naman ang nasa loob ng bahay. Hindi naman ito ang unang beses na tinanggihan siya ng isang babae. Pero mas masakit lang ito dahil maraming sinabi sa kanya si Rosalia na nagpababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Para bang sinampal sa kanya ang katotohanan na isa siyang putik na nagmamahal ng anghel sa langit. Na wala siyang karapatan na mahalin dahil wala siyang kayang patunayan sa sarili. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Oyang na may mapang-asar na mukha. Mas lalo siyang nakaramdam ng inis dahil ginagawa siyang katatawanan. Sabi sa'yo eh. Kung sa akin ka nalang kasi lumapit, hindi ka pa napahiya ng ganyan. Hindi ka naman kasi sasagutin niya ni ma'am. Ang dami niyan manliligaw. Pati nga yung kaeksina niya sa Hiram na Magdamag. May gusto sa kanya eh. Si Dante Marquez na yon ha. Sa akin ka nalang kasi. Huwag ka na kay ma'am. Tayo magkalibil lang tayo. Iba yun sa kanya eh kasi mataas yun. Pwede ba, Oyang, layuan mo ko? Para ako naiengkanto kapag nakikita kita. Masama na nga ang loob ko sa pagtanggi sa akin ni ma'am tapos ganyan kasamang mukha pa ang makikita ko. Kung hindi ka ba naman nagdadala ng malas sa buhay ko? Hoy!
Magkaparehas lang kami ng ganda ni Ma'am Rosalia, ah. Kung artista ako, baka hindi yan sikat. Maganda rin ang katawan ko, no? Maliit lang ang dibdib ko, pero pwede na to. Kung gusto mo, takpan lang ng picture ni Mama mukha ko. Marami naman sa magazine pwede natin gupitin eh. Kayang-kaya kong gayahin yung sikat niyang eksena. Yung pinapaliguan siya ni Dante Marquez sa Hiram na Magdamag. Ay, sa ulado ko yon kasi andoon ako nung ginagawa nila yung eksena. Paborito kong palabas yun. Gusto mo ng ganong eksena? Papaliguan kita. Sige, tara. Papaliguan kita ng kabao ko. Umalis ka nga dyan. Ang pangit ng mundo ko kapag kaharap ka. Nakangiwi lang si Oyang habang nakatingin sa binata na nagmamadaling umalis sa harapan niya. Kahit anong pilit niya, ayaw pa rin sa kanya ng binata. Wala naman siyang nakikitang mali sa kanyang sarili. Marahil ay baliw lang si Delphine sa ideya na kasama niya sa iisang bahay ang isang sikat na artista. Bakit ba mas gusto nila kay Ma'am Rosalia? Mas maganda naman talaga ako kaysa sa kanya. Mga bulag talaga sila. Sabi nga sa akin ng nanay ko, sobrang ganda ko. Lalo na nung bata ako. May gusto nga raw kumuha sa akin para gawing model sa Amerika eh. Hindi lang siya pumayag. Iwan ko ba sa kanila? Ay, sinasayang nilang ganda ko. Sa paglipas ng mga araw, hindi tumitigil si Delphine na ligawan ang kanyang idolo. Gusto niyang ipagpilitan ang sarili na kapag nakita ni Rosalia ang sinseridad niya bilang manliligaw, bibigyan siya ng pagkakataon. Pero wala pa ring nangyayari. Lahat ng ginagawa niya ay tinatanggihan lang ni Rosalia. Hindi naaalis ang pagitan nila sa isa't isa bilang amo at isang hamak na driver. Hala, late na tayo nakarating, ma'am. Magagalit na naman sila niyan sa atin. Hayaan mo silang magalit. Wala naman silang magagawa eh. Eksena ko to at ako ang bida. Kaya darating ako sa taping kung anong oras ko gusto. Matuto sila maghintay sa sikat dahil mas mahiya naman sila kung ako pang maghihintay sa kanila, no? Habang naglalakad ang dalawa palapit, sumigaw na ang isang veteranong artista na kasabayan ni Rosalia sa eksena. Higit 3 oras na kasi silang naghihintay sa kanya na dumating. Pinagsabihan siya nito na dapat ay maging profesional siya ang katrabaho, lalo na at hindi lang sa kanya nakalaan ang kanilang mga oras. Marami pang eksena na dapat makuhanan at marami rin silang pupuntahan. Dahil sa huli siyang nakarating, maraming nasayang na oras sa kanilang lahat. Matuto ka maghintay ha? Ayoko sa lahat yung minamadali ako. Kung ayaw mong pinaghihintay ka, mag-quit ka. Total, hindi ka naman nasikat. Nakikisabay ka lang sa akin para maibalik yung laos mong career. Paano? Hindi ka naman kasi magaling na artista. Mukha kang tood kung umakting. Ang tagal pang lumabas ng luha. Nagalit ang veteranong artista at sinabihan siyang masyadong mayabang. Wala pa raw siyang napapatunayan sa industriya. Isa pa rin siyang baguhan na masyadong nasisilaw sa kasikatan. Wala pa siya sa kalingkingan ng mga artista na nilalait niya. Hindi pa niya naaabot ang tagal ng kasikatan na meron sila. Pinagsabihan din siya na baka masyado siyang nabubulag sa sarili niyang ningning. Baka sa susunod ay magulat na lang siya kapag napundi na ang liwanag na yon. Alam kong hindi ako mawawala sa industriya. Ako lang ang bumubuhay sa mga pelikula, no? Hindi niyo ba pansin? Sa akin ang mata ng mga tao. Sa akin sila baliw na baliw. Kaya ano yung pinagsasasabi mong baka mapundi? Bata pa ako. Marami pang darating na magandang oportunidad sa akin. Huwag mo igaya ang karir ko sa pundido mong ningning. Matanda ka na kasi. Wala nang magkakandara pa sa ganyang kakulubot na katawan. Nagkainitan sila ng veteranong artista. Hanggang sa inaawat na lang sila ng direktor at sinabing kaysa nag-aaksaya sila ng oras sa pag-aaway, simulan na lang nila ang eksena para matapos na sila. Pinilit na lang ng kaeksena ni Rosalia na kumalma dahil sa kabastusang ginawa ng dalaga. Pinagsabihan lang ulit siya na baka ang kayabangan niya ang maging dahilan ng pagbagsak niya balang araw.
na sa buhay pag-aartista, hindi nila alam kung hanggang kailan sila sikat. Dahil kung gaano sila kabilis na nagningning, maaaring mabigat na paglagapak din ang mararanasan nila. Ngunit hindi nakinig si Rosalia. Ilang artista na rin kasi ang nagsabi sa kanya noon. Pero para sa kanya, walang hanggan ang kasikatan na tinatamasa niya. Wala pang kahit sino ang isinilang para tapatan siya. Bakit ang daming inggit na inggit sa akin? Hindi ko naman kasalanan na sikat ako. Hindi ko rin kasalanan na maganda ako. Mas maganda sa kanilang lahat. Hindi lang nila kayang magkaroon ng ganitong katawan. Tapos parang ako pa yung may mali. Alam mo ba, ma'am? Narinig ko kanina. Sabi ng matanda mong kasagutan na dapat ipaalam sa iba kung anong ugali mayroon ka. Hindi ka naman daw magaling na artista at bobita ka rin. Baka daw yung utak mo napunta sa suso mo. Puro ka lang naman daw pakita ng katawan eh. Halatang inggitera sila, ma'am. Panigurado ako lalabas na naman tong balita na to sa tabloid. May blind item ka na naman. Baka ano yan, isang bold star. Nakaaway ang bitiranong artista. Wala naman akong pakialam sa kanila. Mamatay sila kakachismis sa akin. Hindi naman nila ako kaya. Kahit ilang issue pang gawin nila, hindi nila kayang pabagsakin ang isang tulad ko. Tama. Walang tatalo sa'yo Ikaw pa rin ang number 1 na bold star sa buong Pilipinas. Alug-alugan mo lang silang suso mo mahihimatay na sila sa inggit. Nagsimula na ang pag-arte nila para sa bagong ilalabas na pelikula. Sa hindi inaasahan, nagtagal ang pagkuha ng mga eksena. Inabot sila ng madaling araw dahil ilang beses na nagkamali ang kaeksena ni Rosalia. Mangilang beses silang nagpaulit-ulit at nagbigay ng oras para mabigyan ng panahon ang veteranong artista na makapagbigay ng magandang acting sa harap ng kamera. Hindi pa ba ito matatapos? Gusto ko na magpahinga. Ang sakit na kaya ng katawan ko. Last na to ha. Kapag nagkamali pa yung matanda na yan, aalis na ako. Hindi ko kasalanan na bobo yan mag-memorize ng linya. Ang yabang-yabang niyang sabihin na sikat siya nung kapanahunan niya at wala akong alam sa pagiging artista. Tingnan mo nga, simpleng linya na lang hindi pa makabisado. Walang kadating-dating kung magsalita sa harap ng kamera. Pagalit na sumagot ang veteranong artista. Sinabing kung mas maaga sana siyang dumating, sana kanina pa sila natapos. Sa kanya isinisisi kung bakit sila inabot ng gabi sa eksena at sinabing lahat sila ay pagod na, kaya dapat ay huwag siyang umasta na parabang sa kanya lang dapat mag-alala ang mga tao. Hoy matanda, hindi ako may kasalanan nito. Kung hindi ka sana bubita sa pagkabisado niyan, sana kanina pa tayo nakauwi. Bakit yung iba naman dito sa eksena ang bilis lang naming natapos? Samantalang ikaw, ilang take na, mali-mali ka pa rin. San ba napunta ang utak mo? Sa retokado mo bang dibdib? Kamuntikan na naman silang magkagulo dahil sa sumugod ang matandang kaeksena ni Rosalia, pero agad na humarang si Oyang para lang maiiwas ang kanyang amo. Sa halip na si Rosalia ang masampal, siya ang sumalo. Masyadong malakas ang pagkakadampi sa kanyang pisngi, kaya para bang nayanig din pati ang kanyang utak. Aray, ang sakit nun ha. Hindi naman ako kasali sa eksena nyo, bakit akong sinampal mo? Ay, ang ipin ko. Baka mamaya natanggal na. Tama na tong kalokohan na to. Pagod na ako. Bukas na lang natin to ituloy. Ipamemorize niyo muna sa matanda na yan ang linya niya. Ayoko sa lahat yung may kaeksena akong hindi na nga marunong umarte. Mali-mali pa ang mga sinasabi. Tara na, Oyang. Tawagin mo na si Delphine to, uwi na tayo. Nakaka-stress kayo rito. Sinasayang niyo ang oras ko. Kung sana dinadagdagan niyo ang bayad sa akin eh. Pinakiusapan pa si Rosalia ng mga tao sa taping, pero wala siyang pinakinggan. Ugali na talaga niya na sundin kung ano ang gusto niya. Walang kahit na sino ang kaya siyang pigilan dahil kinakampihan din naman siya ng mga nasa itaas. Kahit ang mga direktor ay walang laban sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga eksena. May mga lumabas din na balita tungkol sa pag-aaway ng isang starlet at veteranong artista.
Alam ni Rosalia ang mga ganitong galawan, kaya sinabayan na lang niya ang issue para sa ikaiingay din ng kanilang pelikula. Hindi po totoo ang balitang kumakalat na nagkasagutan kami ni Miss Perlita Meza. Hindi ko po magagawang makipag-away sa kahit kaninong artista na nakakasama ko sa isang pelikula. Lalong-lalo na po sa veteranong si Miss Perlita. Malaki po ang respeto ko sa kanya at sa lahat ng mga katulad niyang nauna sa akin sa industriya na ito. Maayos po kaming nagtatrabaho at maganda ang mga eksena na nagawa namin. Kung panonoorin po ninyo ang palabas namin sa May 24, makikita niyo po kung gaano namin kaayos binitawan ng mga linya at paano tumakbo ng ganun ang pelikula. Kaya po, lahat kayo ay inaanyayahan kong suportahan ang aming pelikula, kung saan maiinit ang bawat eksena. Kasama ko rin po ang isa pong magaling na artista, si Dante Marquez. Inaasahan ko po kayong lahat. Mabilis na napawi ang issue na kinasangkutan ni Rosalia. Napagtakpan siya ng manager at ng mga tao sa harapan ng kamera. Nang magtagpo muli ang landas nila ng veteranong artista, pareho silang nagpanggap na maayos sa harapan ng mga taga-suporta, pero nagpaparinigan kapag sila-sila na lang ang magkakasama. Kabisado na ng dalaga ang galawan sa industriyang pinili niya. Kung sino ang malakas, alam niyang doon papanig ang lahat. Hindi siya magiging magaling na artista kung hindi siya magaling magpanggap. Humarap sa mga taga-suporta si Rosalia kung saan nakipagkamay, nakipagyakapan at nagbigay ng pirma sa mga taong nilalapitan niya. Palaging dagsa ang mga tao kapag siya na ang magpapakita. Ang iba sa kanila ay nagbigay ng mga regalo. Maraming salamat po sa mga ibinigay niyo sa akin at sa lahat ng pagmamahal niyo. Iingatan ko po itong lahat. Nang makapasok sa loob ng sasakyan ang dalaga, nawala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng pandidiri. Nakakadiri sila! Ang babaho nila! Mga amoy pawis, tapos yakap ng yakap sa akin. Nakakasuka! Lalo na yung isang lalaki kanina. Ang baho ng amoy niya tapos nung nakipagkamay sa akin, ang gaspang! Ang daming kalyo! Ano ba naman yan? Kung hindi ko lang sila kailangan, hindi ako lalapit sa kanila. Bilisan mo, Delphine. Gusto ko nang maligo. Baka kumapit sa akin ang amoy nila. Bilis! Bilisan mo! Natataranta naman ang binata sa pagmamadali. Naghanap siya ng mas malapit na daan para lang makauwi sila kaagad. Nang makarating ng bahay, tumakbo kaagad si Rosalia papunta sa banyo para doon ay magbabad ng katawan niya. Ang mga regalo naman na binigay ng fans ay ipinatapon niya kay Oyang. May gusto ka ba sa mga regalo na yan? Kung wala na, itatapon ko na yan. Bakit naman yan itatapon? Bigay yan ng fans, diba? Hindi ba ang sabi niya kanina, itatabi niya? Artista ang amo natin. Baka nakakalimutan mong magaling siyang umarte sa harap ng kamera. Bilisan mo na, pumili ka na dyan. Kung wala na, isasako ko na to. Huwag ka na magtaka kasi simula pa nung ganyan na rin si ma'am. Ayaw niya nung mga simpleng regalo. Gusto niya yung bigay ng mga mayayaman. Hindi kumibo si Delphine. Tiningnan niya lang kung paano pagsamasamahin ni Oyang ang mga regalo para isako at itapon. Nanghihinayang siya dahil naisip niya na ang mga bigay niya noon kay Rosalia ay maaaring itinapon na rin. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay kasama na niya ang idolo at mahal na mahal niya ito, kahit na anong ugali pa ang nakikita niya. Sa mga sumunod na araw, naging maayos ang lahat. Sunod-sunod ang naging paglabas ni Rosalia dahil sa bago niyang iniendorso na alak. Ang lakas ni Mang Rosalia sa mga tao. Puro siya ang laman ng dyaryo. Ang dami ding nag-aabang doon sa alak na iniendorso niya. Pati ako, makikiagaw talaga sa kalendaryo. Namamangha ka na naman.
Tapos busted ka na naman kapag niligawan mo. Hindi ka kasi marunong pumili ng babae. Hindi na ngayon. Dahil alam kong napapansin na niya ako. Tinatanggap na nga niya ang binibigay kong pagkain para sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nun. May chance na ako. Para yun lang? Ako naman ang umuubos sa mga pagkain na bigay mo. Tingnan mo nga ah. Ako lang ang nag-aabang sa'yo. Hindi ka pa magpasalamat dahil ang isang gaya ko nagkakagusto sa'yo. Paanong hindi ikaw ang uubos? Patay gutom ka. Kahit hindi naman sa'yo kinakain mo. Ayan ka na naman sa imahinasyon mong isa kang pambansang alindog. Hoy Oyang, iwasan mo na yung tama mo. Hindi na yun makabubuti sa'yo. Nasaan nga pala si Ma'am Rosalia ngayon? Siya na lang ang kakausapin ko. Baka bigla mo akong aswangin. Wala, sinundo ng mga kaibigan niya. Lalabas daw sila. Hindi ko alam kung anong oras siya uuwi pero hayaan mo na. Matanda naman na siya, kaya na niyang sarili niya. Tayo nga lang dalawa rito eh. Ano gusto mo gawin? Sige na, kayag naman ako. Hindi na ako magpapakipot. Gusto mo ba yung kapareha sa sinamsam na rosas? Kaya ko yung eksena ni Ma'am dun ah. Tarantado ka ba? Kung ikaw si Ma'am Rosalia, kahit hindi mo pa ako tanungin kung anong gusto ko. Kung ikaw lang din naman, huwag na. Kawawa naman ako. Doon na lang ako sa kwarto ko pagpapantasya ng mga litratong nakadikit sa pader. Mas maayos pa yon dahil mukha pa rin ni Ma'am Rosalia ang makikita ko. Hindi ka ba nagsasawa sa mga litrato ni Ma'am? Kawawa naman yun. Puro kiniskis mo na eh. Ay, ang lagkit na nun. Kadiri ka. Wala ka ng paki doon. Dahil kahit litrato lang niya, masarap na. Bakit ba baliw na baliw ka sa kanya? Dahil ba magandang katawan niya? Maganda ang mukha niya? Parehas lang naman kaming babae. Ako nalang gustuhin mo. Hindi na kita pahihirapan sa panliligaw. Kahit ngayon mo na ang kinin ng katawan ko, payag ako. Ayos ah. Parang bakal bote lang na naglalako. Ayoko nga sa'yo. Bakit hindi mo tignan ang sarili mo sa salamin para malaman mo anong pagkakaiba nyo? Teka, seryoso ka ba talaga na may gusto ka sa akin? Oo nga. Gusto nga kita noon pa. Kaso, hindi ko alam kung bakit si Ma'am Rosalia ang gusto mo eh. Porket artista lang siya. Hindi naman maganda ang ugali niya. Ako, maganda sa loob at labas. Tarantado ka talaga, Oyang. Hanit? Akala ko, nagbibiro ka lang na gusto mo ako. Hindi ko mapigilang matawa sa mga sinasabi mo. Kaya pala sunod ka ng sunod sa akin at naaabutan kita sa labas ng banyo kapag naliligo ako. Pinagpapantasyahan mo na pala ako. Siguro, ikaw yung nagnakaw ng brief ko na naiwan ko sa banyo, no? Bigla akong kinilabutan sa pandidiri sa'yo. Hindi naman kasi kita magugustuhan, Oyang. Ito sa totoo lang, hindi ka kasi maganda. Ang dami mong malalaking tigyawat sa mukha. Tapos yung buhok mo parang pugad ng ibon. Ang liit mo na nga, ang itim mo pa. Mukha ka na kayang manang. Masyado kang losyang. Kung tutuusin, para kang ang nanay ni Ma'am Rosalia. Pasensya ka na. Hindi ko tipo ang mga ganyang babae. Pero hayaan mo. Kapag naging sikat ka na, ang ganyang mukha, malay mo, mapilitan akong ligawan ka. Pero kung sa ngayon, hindi mo mapapantayan si Ma'am Rosalia. Siya lang ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hindi ka papantay sa ganda niya. Kahit ano pang gawin mo. Isa ka lang kutong lupang inaapakan niya. Tandaan mo yan. Nasaktan si Oyang dahil sa sinabing yon ng binata. Dinamdam niya yon hanggang sa mga sumunod na araw. Hindi na rin niya masyadong pinapansin ang binata dahil nakakaramdam siya ng pagkailang kapag nadidikit siya sa balat ni Oyang. Isang beses, naabutan niya sina Rosalia at Delphine na nagtatawanan.
Mas masakit yon para sa kanya, lalo na at napapansin niyang unti-unting nagkakalapit ang loob ng dalawa. Hindi ako papayag na magiging masaya kayo. Masyado na akong nasaktan sa mga nangyayari. Hindi na ako naging maganda sa paningin ni Numan dahil lang malapit ako sa iyo. Kahit ang lalaking gusto ko, ayaw sa akin at nagkakandara pa sa iyo. Wala sa atin na magiging masaya. Paghintay ka lang, Rosalia ka. Makakapaghiganti rin ako. Lalo na sa mga pamamahiya mo sa akin sa harapan ng maraming tao. Hindi na ako makapagtimpi sa iyo. Matatalim ang mga tingin ni Oyang habang binabanggit niya ang mga salita na yon. Para bang may malaki siyang pahiwatig sa nais niyang gawin. Sa paglipas ng mga araw, naging abala si Rosalia, lalo pat maraming nakalinyang proyekto. Ihatid mo ako sa bahay ni na Dante, tapos umuwi na kayo. Bakit? Hintayin ka na lang namin. Para sabay-sabay na tayong umuwi. Baka mapahamak ka pa. Doon ako matutulog. Huwag niyo na ako sabayan, kaya kong umuwi bukas. Pwede naman ako magpahatid kay Dante. Bahala na kayo kung saan niyo gustong magpunta kapag naihatid niyo na ako. Doon ka matutulog? Bakit doon pa? Bahay ng lalaki yon. Anong gusto niyong gawin, ha? Nag-iisip ka ba? Ano na lang ang sasabihin ng media kapag nalaman nila yan? Alam mo naman na bantay sarado kayo. Ang daming issue na kinakaharap mo. Hindi ka pa umiwas? Bakit mo ako tinataasan ng boses? Anong problema kung doon ako matutulog? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko o kung sino ang lalaking makakatabi ko sa kama buong magdamag. Kung may gagawin man kami, wala ka ng pakialam doon. Baka nakakalimutan mo ang estado mo sa buhay ko. Driver lang kita, kaya wala kang karapatan na magtanong kung anong gusto kong gawin. Kahit sino pang lalaki ang makasiping ko sa isang gabi, huwag mo akong pakialaman. Wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses. Ayan, sinabi ko na kasi. Masyadong pinapakialaman ang buhay ni Ma'am. Hindi naman siya nobyo para magsalita ng ganyan. Narinig ko ang sinabi mo, Oyang. Ano bang pakialam mo rito? Hindi ka naman kasama sa usapan, di ba? Wala kayong dapat pag-awayan. Basta ibaba niyo ako sa bahay ni na Dante. Ako ang amo mo, ako ang masusunod sa gusto ko. Huwag kang umasta na may namamagitan sa ating dalawa dahil isa ka lang tauhan kong nababayaran ng pera. Hindi porkit nakikipagtawanan na ako sa'yo, akala mo nakuha mo na ako. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Isa ka pa ring mababang uri ng lalaki na nagtatrabaho lang sa akin. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Tandaan mo yan, Delphine. Driver lang kita, hindi nobyo. Hindi na nakapagsalita pa ang binata sa mga binitiwan ng kanyang amo. Sinampal siya ng katotohanan na walang nagbago sa pagtingin ni Rosalia. Isa pa rin siyang basura na kailanman ay hindi bibigyan ng halaga. Kahit na anong pilit niya sa sarili niya, hindi siya kailanman pipiliin ng babaeng mahal niya. Sinunod na lang ni Delphine ang utos ng kanyang amo. Ibinaba niya sa tapat ng bahay ni Dante si Rosalia at agad din silang umalis nang makapasok sa loob ng bahay ang dalaga. Pasensya na natagalan ako. Ano, nandiyan na ba sila? Tuwa ang tanging mababaka sa mukha ng dalaga habang nakikita ang mga kaibigan niya sa loob ng bahay. May mga nakalatag na kontrabando kung saan sila nakasalansan sa iisang lamesa para simulan ang bisyo nila. Kasama ni Rosalia ang ibang sikat na artista at mga nakatrabaho niya sa industriya. Sama-sama silang lumipad sa alapaap habang ginagamit ang ipinagbabawal na gamot. Ito ang ikatlong beses na ginawa ito ni Rosalia. Impluwensya na rin ng iba niyang kasamahan. Simula noong unang tikim, hinahanap-hanap na ito ng kanyang katawan na para bang kulang ang buhay niya kapag hindi siya nakakatikim nito. Ma'am, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na nakatulala ka. Pwede ba? Kapag may napapansin ka sa akin, wag mo nang batiin. Ano naman kung nakatulala ako? Ma'am, nasa taping tayo. Kanina pa nagagalit si Derek kasi ilang bisis ka nang nagkakamali sa mga linya mo. Ayos ka lang ba? Kasi kung hindi,
Sasamahan na kita sa ospital, kaysa namang ganyan ka. Pwede bang lubayan mo ako? Baka mapatay lang kita. Ang sakit ng ulo ko at lahat ng tao sa paligid ko nakakabwisit. Umuwi na lang tayo. Ayoko muna mag-taping ngayon. Bilisan mo! Huwag kang tatanga-tanga! Kinausap ni Oyang ang direktor para sabihin na masama ang pakiramdam ni Rosalia kaya hindi niya magagawa ang eksena. Humingi rin siya ng dispensa dahil nasayang ang oras nila. Ngunit sinabihan ng direktor si Oyang na tatanggalin na sa eksena si Rosalia at hindi na siya ang magiging bida ng pelikula. Sa kadahilan ng ayaw nila ng ganyang klase ng artista. Hindi naman yon kaagad masabi ni Oyang sa kanyang amo, lalo na at lahat ng galaw ay kinagagalitan nito. Oyang! Nasaan ang pinabibili kong pagkain? Ma'am, wala po ako mahanap. Anong oras na po? Sarado na po ang mga tindahan. Hindi po ba pwedeng bukas na lang po yan? Ipagluluto na lang po kita na ulam. Ano po bang gusto ninyo? Boba! Ikaw na probinsyana ka, ang tagal mo na rito sa Maynila, ang bobo mo pa rin. Hindi ka ba natututo? Wala kang kwenta. Sana hindi na lang kita kinuha sa lugar ninyo. Hinayaan na lang sana kitang mabulok doon habang kumakalahig ng lupa para lang may makain. Ay! Ma'am! Bitiwan niyo po ako! Aray! Ang sakit po ng sambunot ninyo sa akin, ma'am! Hanapin mo yung pagkain na pinapahanap ko! Huwag kang tatanga-tanga kapag inuutusan kita, ha? Buwisit ka! Itinulak ni Rosalia ang alalay na naging dahilan upang matumba ito sa sahig. Umiiyak naman si Oyang dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng pagkatok. Si Delphine ang nagbukas ng pinto at bumungad sa kanila ang binatang si Dante. Sinusundo nito si Rosalia. Isang bulong lang ang sinabi sa kanya at agad na rin siyang sumama. Hindi na nagtanong pa ang dalawa dahil baka mas lalo lang silang pagbuntungan ng galit ng kanilang amo. Muli na namang sasalang sa ipinagbabawal na gamot si Rosalia na hindi na mabitawan ng kanyang katawan. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, napapadalas niya itong gamitin na mas nakakaapekto lalo sa kanyang karera. Nalasing sa kasikatan ang dalaga. Naging mas mayabang at inakala na lahat ng tao ay papabor sa kung ano ang gusto niya. Mas maraming inapakang tao at inaakala na palagi siyang titingalain hanggang sa dumating ang isang araw. Anong sinasabi niyo nga alisin niyo ako bilang bida? Akala ko ba para sa akin yung pelikula na yan? Tapos gusto niyo akong gawing alalay lang ng bida? Hindi ako papayag. Baguhan lang yan. Bakit ako magiging supporting actress? Kung hindi niyo ibibigay sa akin ang role, maghanap kayo ng papalit sa akin. Hindi ako pang pipitsuging role lang. Dahil sa mga salitang binitawan ni Rosalia, pinalabas siya ng studio sa kadahilan ng nakahanap na sila ng isang tao na ipapalit sa kanya. Mataas ang pride ni Rosalia, kaya sa halip na humingi siya ng dispensa sa ugaling inaasta niya, mas lalo pa siyang nagyabang. Sinabi niya pang hindi makakaya ng industriya na mawala siya sa linya, lalo na at siya lang ang nagbibigay ng buhay sa mundo ng pelikula. Ma'am, paano po yan? Ano na po mangyayari sa inyo? Pati po yung sa alak na iniindurso nyo, nagsabing hindi na sila magbibigay ng bagong kontrata sa'yo. Noong nakaraan, nakita kong inaalis sa mga litrato mong nakadikit sa mga tindahan. Nalalaos ka na ba, ma'am? Tanga-tanga ka talaga, no? Bakit kailangan mo pang dumagdag sa init ng ulo ko? Hindi ako malalaos dahil wala silang mahahanap na kasing galing ko. Hindi na sila makakakita pa ng artista na kayang gawin ang mga ginagawa ko. Kaya manahimik ka na dyan. Sinusubok lang nila kung hanggang saan ang kaya ko. Pero tandaan mo, lahat yan sila luluhod sa harapan ko para magmakaawa na bumalik ako. Nagtatanong lang naman ako, ma'am. Kasi may mga bagong artista ngayon. Ang gusto ng mga tao ay puro drama. Wala na nga gaanong nanonood ng mga bold. Parang narinig ko na medyo nililimitahan na nila ang paglabas ng mga ganong pelikula.
Baka sa susunod niyan, ipagbawal na talaga. Hindi na kumibo pa si Rosalia. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto at doon siya nagsisigaw. Lahat ng gamit na mahahawakan niya ay pinagbabato niya dahil sa galit. Ilan na rin ang mga tinawagan niyang direktor. Mga nangako sa kanya noon na hindi siya hahayaang mawala sa linya ng telebisyon. Ngunit nang unti-unting nagbago ang timpla ng mga tao pagdating sa mga pelikula, tila ba natabunan ang kanyang ningning. Ang ibang mga kasabayan niyang artista ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong linya sa drama, ngunit naiwan siya at ngayon walang gustong sumalo. Para bang isinulat lang sa buhangin ang pangalan niya. Parang ganun lang ito kadaling mawala sa isipan ng mga tao sa nagdaan na panahon. Habang nasa loob ng kwarto ang dalaga, nakarinig siya ng pagkatok sa pinto. Pwede bang iwan niyo muna ako? Hindi ba kayo nakakaintindi ng sinabi ko? Mga bobo! Nag-aalala lang kami sa nangyayari sa'yo, ma'am. Ayokong iwan ka mag-isa. Baka may masama kang gawin sa sarili mo. Pwede bang lubayan mo ko? Hindi kita kailangan! Hindi ko kayo kailangan! Lahat kayo! Magsama-sama kayo! Kapag bumalik ako sa pag-aartista, sisiguraduhin kong pababagsakin ko lahat ng taong nang maliit sa akin! May pakialam ako, ma'am. Alam mong mahal kita. Kaya andito lang ako palagi kapag kailangan mo ako. Andito ako. Hindi kita iiwan kahit na maging laos ka pa. Laos? Ha? Pinagsasabihan mo ako ng laos? Lumayas ka rito! Hindi ko kailangan ng basurang gaya mo! Kahit na anong bait-baitan mo sa akin, hindi pa rin kita magugustuhan! Ayoko sa'yo at hindi ako papatol sa mahirap na gaya mo! Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa akin! Pakiramdam ko nga ikaw ang nagdadala ng kamalasan sa akin eh! Dahil simula nang nagdidikit ka sa akin, minamalas na ako! Lumayas ka rito! Mag-usap muna tayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dadamayan kita. Wala kang magagawa sa problema ko dahil isa kang pobre. Wala kang alam sa pagiging sikat. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumalubong sa mukha ni Delphine. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Lalo pa at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makuha ang puso ng babaeng mahal niya. Ilang beses na sa kanyang ipinamukha na kailanman ay hindi siya nito magugustuhan, pero patuloy niyang ipinipilit ang sarili. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa nga ba siya magtitiis para lang piliin. Eh di ba nga ang kulit mo kasi? Ayaw nga sa'yo. Ganyan na talaga yan. Hindi na ata yan magbabago. Hindi lang ikaw ang napagsalitaan niya ng ganyan, ano? Ako nga sinasaktan niya pa eh. Naalala ko nung bago pa lang ako, talagang sinasampal niya ako kapag naiinis siya. Bigla na lang niyang hinahablot ang buhok ko tapos kung ano-ano masasakit na salita pa ang binibitiwan niya. Puro panlalait sa estado ng buhay ko. Hindi pa rin ako titigil. Alam ko magugustuhan niya pa rin ako kapag nagtagal. Hanggat nakikita niyang narito ako, matututunan niya rin akong mahalin. Kaysa naman ikaw ang piliin ko. Wag na uy. Mamamatay na lang akong single kaysa maging nobyo mo. Sama-sama na lang tayo maging miserable ang buhay. Hindi ka magiging akin at hindi siya magiging iyo. Sa mga nagdaang araw, pare-pareho silang nagkakasakitan. Itinataboy ni Rosalia si Delphine habang pinandidirihan naman ni Delphine si Oyang. Sa paglipas ng mga buwan, nawala sa linya si Rosalia. Mabilis siyang nakalimutan ng mga tao dahil sa pagbabago ng mga palabas na kinagigiliwan sa telebisyon. Nang mawala ang mga malalaswang palabas, nawala na rin ang kinang niya. Ang mga kalsada at pader na sinasakop ng mga litrato niya noon ay napalitan ng ibang mukha. Hindi siya naging handa sa mabilis na pagbabago ng mundong inakala niyang sarili niyang kaharian. Bakit ayaw niyo akong papasukin? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Rosalia, ang ST Princess, ang pambansang alindog.
Sikat akong artista! Tawagin mo ang direktor. Hindi nila pwedeng kalimutan ang inambag ko sa industriya. Buksan ninyo to! Papasukin niyo ako! Ano ba? Hindi ako papayag na ganito lang ang gagawin niyo sa akin matapos kong magbigay ng malaking ambag sa inyo! Nagsisigaw ang dalaga, ngunit sa mga pangalan na binabanggit niya, walang nag-aksaya ng panahon na lumabas para makita siya. Kahit ipagsiksikan niya ang sarili sa maliit na uwang ng gate ng isang sikat na istasyon, hindi niya magawa. Nagmumuka lang siyang katawa-tawa para sa mga nakakakita sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Oyang pero hindi siya nagpaawat. Hanggang sa napagod siya at nagpa siya ng umuwi na lang ng bahay. Nang makauwi sila, napansin niya ang mga kalalakihan na naghahakot ng mga gamit niya, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Ano yung ginagawa ninyo? Bakit niyo kinukuha ang mga gamit ko? Bitiwan niyo yan! Oyang, bakit wala kang ginagawa? Tatanga-tanga ka talaga! Pigilan mo sila! Hindi pwede itong ginagawa nila! Pinaghihirapan ko yung lahat! Hindi ko po sila pwedeng pigilan, ma'am. Utos po yan ng bangko dahil sa dami ninyong kailangang bayaran. Kinuha na rin po nilang ibang sasakyan ninyo. Hindi ko nga po alam kung kailan babawiin ang bahay dahil ilang taon nyo na pong hindi nahuhulugan. Marami rin pong nagsasampa ng kaso sa inyo dahil sa mga pirang nailabas nila sa dapat negosyong sisimulan nyo. Hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi pwede yan! Ibalik niyo yan! Pinaghirapan ko yan ng ilang taon, hindi para makuha lang sa akin. Oyang, tulungan mo akong hilahin to! Bilisan mo! Pinagpilitan ni Rosalia na mabawi ang mga gamit niya. Pero wala siyang naging laban. Hanggang sa mga sumunod na araw, wala nang natira na kahit ano sa kanya. Wala siyang malapitan na kaibigan. Dahil nang mawala siya sa industriya, kinalimutan na rin siya ng mga taong itinuring niyang tunay na kaibigan noon. Ma'am, kumain na po muna kayo. Wala pang laman yung tiyan nyo simula pa kahapon. Ano pa bang ginagawa mo rito? Umalis na kayo ni Oyang! Lumayas na kayo! Iwan niyo na ako! Sinabi ko naman po sa inyo na hindi ko kayo iiwan, di ba? Hindi lang naman po dito natatapos ang buhay nyo. Marami pang pagkakataon para makabalik kayo sa pag-aartista. Baka kailangan nyo lang pong uliting bumuo uli ng sarili nyong pangalan. Kailangan nyo lang makipagsabayan sa kanila. Lalo na sa mga bagong patakaran ngayon sa pag-aartista. Ma'am, may mga istasyon naman na kaya kayong tanggapin kahit sa mababang role lang. Tapos, saka mo uli ipakilala ang sarili mo sa kanilang lahat. Mga wala silang utang na loob. Matapos nilang pagkakitaan ng mga ginawa kong pelikula, itatapon lang nila ako dahil may mga bagong artista. Hindi ako papayag. Dapat sabay-sabay kaming bumagsak. Hindi ako pang mababang role lang. Isa akong sikat na artista. Dapat hindi nila ako pinababayaan. Naniniwala pa rin ako sa iyo, ma'am. Maibabalik mo uli ang kasikatan mo. At huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa bawat hakbang na gagawin mo. Hinaplos ni Delphine ang mga kamay ng amo, pero itinulak siya nito na naging dahilan para mahulog ang mga pagkain na bitbit niya. Nagkalat ang mga ito sa sahig na ikinahinayang ng binata dahil yun na lang ang huling pagkain na meron sila sa loob ng bahay. Simula kasi nang nawalan ng trabaho si Rosalia at nakuha ang mga ari-arian niya, wala rin siyang naiwang pera dahil hindi niya nagawang makapag-ipon. Iginugol niya ang lahat sa luho at bisyo. Kaya sa pagbagsak niya, tanging ang sarili na lang niya ang naiwan. Huwag mo nga akong hawakan! Mandiri ka naman sa ginagawa mo! Sinasamantala mo ang kahinaan ko eh! Tandaan mo, hindi porkit may problema ako sa career ko, papayag na akong mapalapit sa'yo. Hindi mo pa rin mababago ang tingin ko sa'yo. Isa ka pa ring alila ko. Makakabalik ako sa industriya, pero hindi ka makakaalis sa lusak mong buhay. Buwisit naman, ang dami ko nang problema, dumadagdag ka pa. Pwede ba tigilan mo na ako?
Ano pa ba ang gusto mo? Ibinibigay ko naman ang lahat sa'yo. Wala ka na nga maipambayad sa amin. Pero nagtsatsaga pa rin kami sa ugali mo. Huwag mo akong pagsabihan ng mahirap dahil ngayon parehas na lang tayo. Bakit? May naipong ka bang pera? Wala, di ba? Inubos mo lahat sa kalayawan mo nung kasagsagan ng kasikatan mo. Hindi mo ako maiintindihan dahil hindi ka naman naging artista. Isa ka lang asong sunod ng sunod sa akin. Hindi kita papatulan, tandaan mo yan. Napahawak sa panga ang binata matapos siyang sampalin ni Rosalia. Tumalim din ang mga mata niyang nakatingin sa dalaga. Umiigting ang panga niya habang pilit na pinipigilan ang sarili na sumabog sa galit. Nakakapagod intindihin ang ugali mo. Hindi ko alam kung ano na lang ang mangyayari sa'yo sa mga susunod. Sa paglipas ng mga araw, mabilis na naubos ang lahat kay Rosalia. Ngunit nanatili pa rin ang taglay niyang kayabangan. Isang araw, sa katahimikan ng bahay, binulabog ng sigaw ni Rosalia ang lahat. Ah! Layuan niyo ako! Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Layuan niyo ako! Tulungan niyo ako! May mga gustong manakit sa akin! Tulong! Nagkasalubong pa sina Delphine at Oyang sa pagtakbo. Pagbukas nila ng pinto, naabutan nila ang dating artista na nakasiksik sa isang gilid. Gulong-gulo ang kanyang buhok, dilat ang mga mata at maputla ang mga labi. Takot na takot siya na animoy may kung sinong nasa paligid na nais siyang saktan. Ngunit wala namang makita ang dalawa. Ano nangyayari sa'yo, ma'am? Shh! 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 Wag kayo lalapit sa akin. Shh! Sino sila? Ayan o, ang dami nila. Ang dami nila sa paligid. Ayan sila o, bumabalik sila sa paghanga sa akin. Ako si Rosalia, ang sikat na artista. Halika kayo, dito kayo sa akin. Ako ang idolo nyo, ang pambansang alindog. Ano nangyayari sa kanya? Nababaliw na ba si ma'am? Baka dahil masyado siyang na-stress. Hindi ko alam. Ah! Huwag kayo rito! Doon kayo! Mga salot kayo sa buhay ko! Lahat kayo! Ikaw! Ikaw! At ikaw! Kayo! Mga walang kwenta! Layas! Layas! Anong sinasabi mong sino ako? Isa akong sikat na artista. Huwag kayo rito! Huwag niyo akong guluhin! Mga tanga! Sikat pa rin ako, di ba? Ako ang pambansang alindog. Pinilit ng dalawa na pakalmahin ang kanilang amo, pero wala silang magawa dahil nananakit ito. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga kaanak ni Rosalia, pero wala sa kanila ang may kakayahan na tulungan siya. At sinabi nila na ang dalaga na mismo ang nagtakwil sa kanila noong mga panahon ng kasikatan niya. Kaya bakit sila mag-aaksaya ng panahon na alagaan siya? Ano na kayang gagawin natin sa kanya? Siguro ginagaba na siya Kasi kahit mga kaibigan niya hindi na siya kinikilala Lalo naman yung pamilya niya. Paano kasi noon, kapag sila ang lumalapit, pinagtatabuyan niya? Naalala ko pa, nagpunta sa kanyang kapatid niya at nanghihingi ng pera. Sinipa niya ba naman palabas ng bahay? Siguro, ayan na yun. Binabawian na siya sa kasamaan niya. Naaawa pa rin ako sa kanya. Baka naman may kumukulam sa kanya kaya ganyan. May kumukulam sa kanya? Sus! Nagpapaniwala ka naman sa kulam na yan. Baka kamo nababaliw na siya sa kaiisip kung paano siya magiging sikat ulit. Nauwi sa kaunting diskusyonan ang nangyayari kay Rosalia. Ngunit wala naman sa kanilang dalawa ang makakasagot nun. Isang linggo ang lumipas.
umugong ang balita patungkol sa nangyari sa kalagayan ng dating artista. Hindi lang siya nawala sa katinoan dahil ang dating ganda na ipinagmamalaki niya ay unti-unti na ring naglalaho. Nabalot ng tila bulutong na hindi gumagaling ang kanyang mukha. Parang nahulas na bangkay kung tawagin ni Oyang ang kinalabasan ng itsura ng dating artista. Meron din siya sa kanyang katawan na dahilan upang pandirihan siya ni Delphine. Aalis na ako bukas. May nakapagsabi sa akin na kukunin na tong bahay, kaya wala na tayong tutuluyan. O anong balak mo? Kukunin mo ba si Ma'am? Di ba pangarap mo siya? Ayun na oh, pwede mo na siya maging asawa. Kung noon, oo. Kukunin at aasawahin ko siya. Pero hindi na ngayon. Nakakadiri na nga madikit sa kanya. Mamaya, mahawa pa ako sa mga sakit niya sa balat. Oo nga pala. Kahapon napunta rito yung kapatid ni Ma'am. Ang sabi niya, galing daw sila sa isang albularyo. At ang sabi, may kumukulam daw kay Ma'am Rosalia. Puno raw ng galit ang tao na gumawa nun sa kanya. Halo ng galit at inggit. Oh, totoo ba? Sino daw? Wala siyang sinabi. Hindi raw alam kung sino. Pero panigurado raw na malakas ang pinagpagawaan ng ritual. Matagal na raw yun. Siguro mga 5 buwan na. Pero hindi lang daw ganun kadaling umepekto. Paunti-unti lang daw. Hanggang sa naging ganyan na. Kapag daw lumipas na ng ilang buwan, hindi na raw maaagapan pa. Ganun? Baka nga may malaking galit sa kanyang sino mang gumawa niyan. Hayaan mo na. Ang dami ba naman niyang nagawang mali sa iba eh. Tapos, hindi man lang niya nagawang humingi ng pasensya. Naging isang malaking misteryo ang tungkol sa naging kalagayan ni Rosalia. Hanggang sa tuluyang nagpakalayo-layo si Oyang at si Delphine naman ay namasukan sa ibang trabaho. Nang makuha ang bahay ni Rosalia, nagpakalat-kalat siya sa bawat kalye ng Kamaynilaan. Kung saan-saan siya napadpad, walang lumalapit, walang tumutulong. Ang dating bituin na tinitingala at nakakasilaw ang pagkinang ay isa na lang bato sa lupa na walang pumapansin. Sa paglipas ng ilang taon, ilang dekada at pagpapalit-palit ng henerasyon, nanatiling kwento ang kasikatan ng isang artista na minsang inakala na walang hanggan siyang kikilalanin ng mundo. Simula nang umalis ako sa kanila, hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakikita. Ang huli kong balita sa kanya ay nang mapanood ko siya sa isang video sa YouTube, kung saan may isang vlogger ang nakahanap sa kanya sa lansangan. Ilang taon na siyang wala sa pag-iisip, nilalayuan dahil sa mga sugat niya sa katawan na hindi na naalis at hindi na rin gumaling. Ang alam ko lang, lahat ng ugnayan na meron kami ay hindi ko na nais na balikan sa ngayon. Katulad ng sinasabi niya sa akin, isa lang akong alalay at kailanman ay hindi ko mapapantayan ang anumang kinalalagyan niya. Sa ilang taon kong pananahimik, ngayon ko lang aaminin na ako ang kumulam sa kanya. Dulot ito ng inggit ko sa kanya dahil sa naging atensyon na nakukuha niya galing kay Delphine at ang galit na dulot ng mga pananakit at pangmamaliit niya sa akin. Alam kong pinagbabayaran niya ang mahabang panahon ang pangkukulam ko sa kanya. Ngunit maging ako, ilang taon ko ring pinagbabayaran ng gaba na bumalik sa akin. Ang alam ko lang, parehas naming bibit-bitin ang sumpa na ito hanggang sa aming kamatayan. Ito ang mga paglalahad ni Oyang. Habang kausap niya ang isang babae na nakilala niya lang sa ospital na pinaglalagian niya. Nang umalis siya sa poder ng amo, nasangkot siya sa isang aksidente na naging dahilan upang tuluyan siyang malumpo. Dahil doon, mas lalo siyang hindi nakapag-asawa at hindi nagkaroon ng anak. Iniisip niya, yun na marahil ang kabayaran sa kanyang nagawang pagkakamali nang hayaan niyang lamunin ng itim na kapangyarihan ang dati niyang amo.
Katulad kung paano naging misteryo ang maraming bagay, ganon din natapos ang lahat sa karera ni Rosalia. Nananatiling isang kwentong minsang binuhay ng pamagat, ngunit winakasan ng itim na mahikang dinulot ng inggit at galit.